Hello, hello, hello everyone! So welcome to 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. At dahil nakita nyo na ang ating kupita, ibig sabihin simula na ng ating kwentuhan. Pero hindi lang ako ang kakwento nyo ngayong hapon. Kasama natin walang iba kung hindi ang napakagandang lalaki na si Brother Ed M. Cuenca. Hello, Brother Ed. Good morning. Samahan mo kami sa pag-inom ng ating tsaa. Lolos and lolas, kunin nyo na rin ang inyong mga kupita at magsiinom na ng ating mainit na tsaa. Ano kaya ang mga mini-merienda nyo dyan, lolos and lolas, titos and titas? Anong pinagkakaabalahan ngayong Lunes ng hapon? Alam niyo naman, naging habit na ninyo na makasama ang mga seniors. So sa unang bulusok pa lang, tatanungin na agad natin si Brother Ed. Brother Ed, dito ay hindi gender reveal. Dito ay age reveal. So ikaw na ang mag-reveal ng iyong edad sa ating mga viewers. Mabuhay kayo mga kapatid. Ako po ay 90 years old nung sa buwan, nung August 16. Eh ako, ang aking buhay, puno-puno ng pagpapasalamat na narito ako, 90 years old, at nakakapag-share sa inyo. Salamat, Lord. Amen. Let us praise the Lord. Lord. Grabe ha, naku lolos and lolas, mapapahiya yung mga derma natin. Pag tinignan nyo ng malapitan si Brother Ed, talaga naman smooth na smooth ang complexion at hindi ka maniniwalang 90 years old na. Siyam na dekada, pero nandito pa rin at kasama natin. So Brother Ed, ano ba ang sikreto ng iyong glowing skin? Sa skin pa lang nakikita na what is internal eh. Ang sikreto ko, wala akong ginagamit na special soap, regular soap lang. Kaya lang siguro mga 2 or 3 times a day naghihilamos ako. Oh, naku, mahal pala siya sa tubig. Magastos, 2 to 3 times, bukod pa sa ligo niya yon, bukod pa yun yung additional niya na regimen, ha? Yeah, regimen po. Pero ano yan, ha? Na-maintain talaga. At hayaan ninyo, papakita dyan ng TV Maria yung mga old pictures ni Brother Ed, baon-baon namin yan, makikita nyo sa screen. Kung ngayon, magandang lalaki si Brother Ed, naku, nung kabataan mo, Brother Ed, ano ba ang bansag sa'yo? Hindi ka ba kinuhang artista nung araw? Nakadiscover lang sa akin yung aking asawa. Yun ang aking producer and director. Talagang na in love pa rin hanggang ngayon kahit 90 years old na si Brother Ed. Pero Brother Ed, sa pamilya ng mga Cuenca, saan ba ang ugat ng mga Cuenca? Ang aking tatay ay tiga Lipas City sa Batangas at ang aking nanay ay tiga Zambales. Pinagmamalaki ko po yung middle name ko kasi magsaysay po ang last name ng aking nanay. Ayun, kaya pala M, kasi magsaysay. Opo. So Tagalog na Tagalog pala kayo. Actually, napanganak ako sa Vigan, pero nung 2 years old, lumipat kami ng Bulacan. Kaya yun, doon ako lumaki sa salitang Bulakenyo. Bulakenyo. Kasi iba rin ang tono ng Batanggenyo. Ibang tono ng Bulacan. At saka ang Bulacan, merong parang lambing kung magsalita. So, dun ang growing up years nyo po sa Bulacan. So, meron ba kayong magagandang memories ng lolos and lolas ninyo? Ang aking buhay nung malita ko, para ba akong walang ina kasi yung nanay ko napaka-bata kasi nung mag-asawa, napakahilig sa mga sayaw, social life. Parang later on sa buhay ko, para bang biniblame ko yung, para bang wala akong debosyon kay Mama Mary Delan. Ang aking experience sa nanay ko ay parang napabayaan ako. May yaya ako hanggang 2006. Buhay pa yung yaya ko. Kaya nabisita ko pa siya. Mabuti naman ang buhay nila, umunlad. Yung anak niya, nag-isang immigrant sa Canada. Ngayon, doon sila yung buong pamilya.
Kaya pong yung aming yaya, yung aking yaya ay panganay sa 6 na magkakapatid na nagserbi sa pamilya namin. So Brother Ed, ilang taon siya nung namatay? Siguro po 95 at that time. Wow! Talagang lalagpasan mo pa yun, Brother Ed, ha? Kasi yung yaya, 95, yung inalagaan, 90. So, mahaba-haba pa yun, Opo, Pero opo. nakakatuwa po, ibig sabihin yung loyalty, para siyang tumayo rin na second mother sa'yo. Opo, yun. Yun ang parang naging nanay ko. So, yung pamilya ba ng taga Bulacan, nung doon kayo lumalaki, ay mga taong simbahan ba? Nung mga grade 1, grade 2, pinasok ako sa akin ng aking nanay kasi Japanese time po 'yon. Ginawa akong parang altar boy ng mga misa. Kaya maalala ko, hindi ko makalimutan na pag nagko-consecrate ang pare, nakatalikod, tapos tinataas pa namin yung kanyang abito. Meron siyang, yung damit niya, tinataas namin. Priming dalawa kailangang altar boy. Na pag nag-consecrate siya ng Eucharist, itinataas namin yung parang sa likod niya. Kasi iba pa ho, Lolo, nung kayo araw. ba panahon nyo yan, Lolos and Lolas, natatandaan nyo yan, no? So, ibig sabihin, iba pala pa yung mga nakagisnan nung araw. Ngayon, iba na. Ang mga sakristan natin, hindi na umaalala no? Nag-a-assist na lang talaga. Wala na yung mga binubuhat-buhat na damit at kung ano-ano pa. So, nakakatuwa naman po. Pero, bandang huli, nagkaroon ba ng magandang role ang Blessed Mother sa buhay ninyo? Nung nagbibinata naman kayo? Hindi ko pa nakikita yung si Mama, yung pagkakilala ko kay Mama Mary, alam ko nanay siya ng Panginoon. Pero ang wala pa akong devotion ko, nito na lang bandang huli na kasi na-discover ko na ang aking apo nag-research sa aking nanay, yung pala hindi lang yung fun and good time ang nanay ko. Yung pala nung pagka fall of Bataan, yung pala meron siya mga club sa Malolos, Bulacan, naghahanap siya, nag-organize siya ng mga ibibigay sa mga prisoners of war na nag-surrender sa Bataan. Na-discover ng apo ko, nag-research. Yung pala, kung saan, tinatanong ko, nakalimutan ko ng kung saan yung pala, yung mga kaibigan niya, nag-assemble sila ng mga kumot, musketero, unan, para ibigay doon sa mga, kasi bear na bear, wala silang tulugan, yung mga, nung sa Bataan. Yan yung gift of technology, no? Through the apo, doon yun lang na-discover yung mga hidden charitable works ng iyong nanay, na talagang alam natin ay sa grasya ng Diyos lahat yan, sa tulong ng Panginoon na in-inspire ang bawat isa. Medyo kakaiba lang, Lolos and Lolas, palagay ko yung iba sa inyo, naabot nyo yung panahon ng Hapon, nababanggit ni Brother Ed sa atin, yung Fall of Bataan. Ngayon, sa generation natin, ang alam na lang natin, walang pasok. Di ba? Pag April 9, yun ang ine-enjoy kasi yan yung mga issue natin na long weekend, economic holiday. Pero nalimutan natin, mga tao ho ang nasa likod ng holiday na yan. Mga taong nagsumika para mapalaya ang bansang Pilipinas at binwis ang kanilang buhay. Tapos, kahit hindi pala frontliner ang magulang ni Brother Ed, on the side, hindi niya nalalaman, may ginagawa pala na charitable work para matulungan yung mga prisoners. Kaya nga ang tema na binubuo natin ngayon sa buwan na ito ng Nobyembre ay Greater Love, Greater Grief. Yung sadness, grief, yung pagdadalamhati. Sabi, pag matindi daw yung pagmamahal, mas matindi yung pagdadalamhati. Kaya maganda itong pinagkukwentuhan natin, Brother Ed, kasi
kung panahon ng hapon, di ba? Opo. Sila, may mga alaala yung mga nanonood sa atin, mga titos and titas, na ngayon, kami mga kabataan na, o yung mga young generation, na-enjoy na yung freedom, na-enjoy na yung kalayaan, without realizing, ang dami munang pagdadalamhati na naganap sa sinauna bago natin ito lahat na-enjoy. But by the way, ngayon ay November 4. Opo. So ngayon Lunes ay ginugunita din po natin ang isang santo na malapit sa puso natin dito sa Makati, si San Carlos, di ba? Mas alam natin siya, San Carlos Seminary. Pero alam nyo, hindi lang yung seminaryo. Meron yung isang santo, no, na sa kanya pinangalan ang seminary. Alam nyo, meron din siyang ginawa nung araw. Panahon ito ng pagdadalamhati, nagkaroon na ng pandemya nung unang Opo. panahon. Pero siya, very crucial yung role niya kasi may lockdown din sila eh. Hindi pinayagan, may mga bantay, Opo. may mga sundalo, hindi makapagmisa ang mga tao. Itong si San Carlos ngayon, pero during that time, Archbishop pa siya. Ang ginawa ni Charles Borromeo during his time, hindi siya sa loob ng katedral nagmisa. Lumabas talaga siya sa plaza at doon wala na makakaawat sa kanya. Doon siya nagmisa sa kalagitnaan habang ang mga tao nakatanaw lang mula sa malalayo. Siyempre, hindi pwedeng magsilapit. May mga bantay nga. Pero yon out of love. Matinding pagmamahal yon kasi nagdurugo ang puso niya na merong Panginoong Hesus naghihintay sa loob ng simbahan. Pero hindi pwedeng pasukin ng mga Opo. tao. Inilabas niya si Hesus doon sa plaza. Palagay ko yan yung isang malinaw ho na paglalarawan ng greater love, greater grief. Pangalawa, hindi lang ho sa atin yung virus nun ng COVID, ng pandemya, hindi lang tayo ang nauna dyan. Panahon pa ni St. Charles Borromeo. Tapos dumating po yung punto na kahit Katoliko ka pa, hindi ka pwede ipasok sa simbahan. Kasi nagkakamatay lang po sa kalye. Ang ginawa nito na napaka-heroic nitong si St. Charles Borromeo, merong pile ng mga patay, mga Opo. bangkay na nagkapatong-patong. Doon talaga siya tumungtong sa ibabaw at doon niya binasbasan. Yun ho yung mga panahon ng pagdadalamhati, pero mas nangibabaw sa kanya yung pag-ibig at pagmamahal. Kaya kinaya niya yan. Kaya sana tayo ho, lolos and lolas, na makapaglingkod. Ito hong ating bisita ngayon ay talagang larawan ng isang ganap at tapat na paglilingkod. Siyempre, hindi na natin pag-uusapan yung professional life kasi Opo. naging very successful naman ang iyong Opo. career. Doon tayo sa punto na, siyempre, mga retired na di ba? Pero yung paglilingkod sa Panginoon, how were you introduced? Bakit ka naging ganyan kasigasig po sa paglilingkod sa Panginoon? Noong 1986, nung EDSA Revolution, kasama ko buong pamilya ko, nasa EDSA kami. Pag dumating na yung gabi, ang laki ng kaba ko dahil hindi ko alam kung talagang atakin kami ng mga sundalo nung ano pala yun. Tinanong ko sarili ko kung kaya ko bang mamatay ngayon kasama yung mga pamilya ko. Doon ako nag-isip ng malalim. Kaya pagkatapos noon, noong 86, na sumagot kami sa imbitasyon ng aking hipag na mag-join ng marriage encounter. Tapos yung nagbibigay ng marriage encounter noon ay isang komunidad, pangalan po Bukas Loob sa Diyos Community. Doon ako parang tawag ko, doon ako nag-umpisa ulit na mag-journey o sumama sa Panginoon sa aking buhay kasama. Ang tawag ko, in other words, journeying with the Lord. Nung nag-uumpisa akong pagkatapos doon, marami yung program, yung Bukas Loob sa Diyos, na-introduce ako sa maraming seminar na isa doon ay parang discovering yourself to where you stand in your journey with the Lord. Ngayon po, nung nag-umpisa akong maging lay minister una muna sa Bukas Loob, tapos nalapit ako rin sa mga pare, especially po kay Monsignor Chito Bernardo. Na panahon yon ay siya ang parish priest ng
Saint Andrew the Apostle. And- Brother Ed, very amazing po itong kwento ni Brother Ed, no? Normally kasi simbahan agad. Pero sa'yo, dumaan ka muna ng EDSA. So medyo ang conversion is a family conversion. It's out of your love for the country. Kasi hindi lang ikaw ang pumunta eh. Kasama mo ang esposa at kasama ang buong pamilya. So nakakatuwa at nakakakilabot, brother. Opo. Kasi parang totoo nga talaga, di ba, sa history books natin, and no one can defy that, na yung presence ng Blessed Mother, Mother, opo. di ba, nung nagaganap yung journey na yan sa EDSA, People Power, nung mga panahon na yon. But that led you closer to God. Yes. And because of that experience, naging madali sa'yo at ang napuntahan mo pang community ay BLD, bukas loob sa Diyos. So talaga naman bukas na bukas yung naging kalooban ni Brother Ed. So tuloy-tuloy naging journey mo doon. Opo. So different programs yan. Opo. So encountered couple pala kayo. Opo. Tapos naging, hindi ka lang basta encountered couple, nag-active ka talaga. Opo. So, paano napunta yun dun sa active ministry mo sa family life? It is through Father Chito? Doon kami nag-umpisa. Dahil earlier, nung panahon yun, pagkaalis niya, nalipat siya sa bahay pare. Maraming program siya na dinedevelop yung mga pare. Kaya kung minsan, tinatawag kami mag-asawa para mag-share kami ng buhay sa pamilya para sa mga pare. Yung mga parish priest na parang maramdaman nila paano ang buhay ng mag-asawa. Doon po, parang dandan, hindi ko alam, tawag ng Diyos yan. Dandan, na parang buong buhay ko ngayon, parang nagsiserve sa Panginoon. Brother Ed, nakakatuwa naman kayo kasi hindi isang template yung hindi. paglilingkod. Oo. Ang sinabi mo malinaw, sa kada tawag, umuoo Oo ka. ka. Opo. So, lolos and lolas, ibig sabihin may mga maliliit na pagtawag sa atin ng Panginoon na inaasahan na tayo ay tumugon. Opo. So, ibig sabihin naging generous po kayo Opo, sa during buhay that ko, time. buhay at Panginoon, at yan ang aking inalok sa Panginoon. Pero nung nangyayari po yon, hindi kayo retired pa nun? Active pa kayo na Active sa... pa ako sa negosyo, pero Pero paano niyo pawind down na yung aking profession, yung paghahanap buhay. So parang mas gusto mo na talagang buuin Opo. yung panahon mo Opo. para sa Panginoon. So dahil ang pamilya ay kasali doon sa Opo. kwentong ito, hindi ka nahirapan to balance family and the church. Hindi ako nahirapan kasi nung mga panahon yun, naging active ako sa bowling. Naka-represent ako ng Pilipinas madalas sa abroad. Wow, Pero parang sa Asia lang po. Paino pala to. Yung sipay nga, kaibigan ko, yung tatay nag-aral sa amin, mga kaliwete kaming mag-ball. Kaya hinanap niya yung mga nagbo-bowling ng mga kaliwete at nagtayo siya ng team para pag-aralan yung aming mga style. Ang galing. Kasi nga, iba po no? Opo. Iba yung tapo ng bola. Iba. Opo. So, ibig sabihin yung bowling po ay hobby mo lang noon? Hindi O yun. nung may edad Masyado ka ako nag-start? sumobra doon. Kaya kung minsan nababalanse ko yung tawag ng BLD at saka pagbo-bowling. Oh. Pero nung mga 90, nung mga 86 yata, bumitaw na ako ng pagkadalan po, nagtatrabaho na ako ng buong panahon. Ginugol na talaga Yun yung sa ministry na trip. talaga. Opo. So nakakatuwa naman po. So dun sa iyong group ng mga left-handed, Opo. so nakapag-train ho ba kayo ng Opo. mga bowlers natin na naging Opo, panlaban? marami. Ika nga. Kasama ko si Rene Reyes, mga lahat, mga galing. Pero meron kaming certain age kasi mga bata, iba na nung dumating. Okay. Kasi nag-retire na ako nung mga 80, after 86, nag-retire na ako dandahan, binagsak ko na.
Eh, yung aking bowling ay parang kung na lang social. Oo nga. After that. Hindi na talaga for the winning, Opo. hindi na for the record. Opo. Pero si Brother Paeng, Opo. nakiki-brother no? Opo. Dahil ka-group niyo si Paeng Nepomuceno, yung Opo. ating mga champion yan, di ba? Opo. Ano, younger generation mo po Opo, siya. parang anak, yung tatay niya ang naging kaibigan ko. Yun ang talagang parang kinaibigan ako para pag-aralan kami kung anong... Kaya magaling yung tatay, magaling magturo yung tatay. Galing, tama po. So, lolos and lolas, ha, tingnan ninyo. Ang ganda nito, yung sports, ha, at panalangin, pareho itong isang disiplina. Opo. Tama ba, Brother Opo. Ed, no? It's a discipline na hindi mo gagawin dahil obligado ka, kundi ginagawa mo kasi gusto mo. Opo. Kaya nga, greater love, no? Yun ang tema natin. Eh, nakakaranas ka rin po ng greater grief pag natatalo ka sa bowling. Pag nakukulelat ka, nangyayari ba yan sa'yo? Opo, kasi yung unang laban ko, tinalo ko ng isang hapon. Number 2 lang ako, pero tawag nila ron all events. Kaya ang nag-champion hapon. Pero hindi ko na kaya ang talunin. Mas magaling sa akin. Oo, Opo. aminado Opo, si opo. Brother Ed na magaling talaga yon, Opo. no? Kaya lang magastos yung sport na yan, Opo, Brother Ed. Hindi ko po alam kung paano akong nakatawid. Medyo masarap, kaya yan sa bawat hagis ng bola, umaandar ang metro. Hindi pa kasama dyan yung mga snacks on the side. Hindi pa kasama yung bowling shoes and everything. Opo. So ngayon ba, ano pa ho, may balita ba kayo kung maganda ang status natin sa bowling? Ang Pilipinas ba Hindi, maganda parang ang estado? I think, mga 20 years ago, sinali ang bowling sa Olympics. Pero parang introducing na yung sport. Pero hindi na natuloy. Ewan ko na nangyari. Hindi ko na Parang alam. during that time, parang exhibition, Exhibition ang lang tawag, po, ano? oo. At Pilipina, di Oo. ba yung nagka-record, Oo. no? Sila Bong Pu Bong Pu. during that time. Pero si Paeng talaga, world Opo. champion Opo. talaga yan. So nakakatuwa ho, paano nandugtong yung bowling at panalangin? Kasi nga, disiplina. Kaya lolos and lolas, habang binibitawan na niya yung bowling, napunta naman lahat ng energy niya. Hindi na sa paghagis ng bola, kung hindi sa pagbubuo naman ng pamilya Opo. through family life. Opo. Kwentuhan mo naman kami, Brother Ed, ano ba yung challenges na hinarap ninyo sa ministry na yan? Kasi nagbabago din yung panahon eh. Kasi po parang nung bago sa ministry, primero, ang kasama ko mga kapwa kong nananalangin sa Panginoon. Pero napalalim yung aking paglilingkod sa ating Panginoon dahil kailangan kong naramdaman ko na maraming kapatid na humihingi ng tulong at pag-aaral, lalo-lalo na ako sa panalangin. Kasi po, ito, ngayon ko lang na-review na ang Pilipino pala, karamihan ng Pilipino ay nakakasiba lang 2 beses sa buong buhay nila. Pagbibinyag at paglilibing. Doon pong in-between, hindi po na alam nila maraming tawag ang Panginoon na hindi lang tayo pwedeng tumigil lang na wala tayong ginagawa sa Panginoon. Dahil ako, malaki po ang utang na loob ko sa buhay ko sa Panginoon. Lahat ng pribileyo, lahat ng parang good fortune, ibinigay sa akin. Dahil po, nung nag-busy na po ako sa ministry, nakilala ko si Father Ruben Tanseco. Siya po ang humulman talaga ng kabuhayan ko. Kaya po, nung bagong lay minister ako, may nabasa akong istorya na nung after the World War II, na meron na nasirang simbahan, habang naglilinis ang parish priest, sa Europe po ito, nakita nila isang parang nasirang crucifix. Kaya lang, yung crucifix ay buo pa yung katawan, pero naputol na yung kamay at paa.
Tapos tinanong ng, ito po yung istorya doon, nabasa ko. Ang sabi nung mga naglilinis, Father, ano na ang gagawin natin dito? Itapon na natin kasi wala nang silbi itong crucifix. Sabi ng pare, huwag, yung tapon, gagamitin ko yan, kailangan ko. So kinabukasan, i-display niya yung crucifix na walang kapa at kamay. Pero merong malaking sulat sa ilalim nakalagay, Please be my hands and my feet. Wala na ako, sabi ni Hesus Kristo. Kayo na lang ang mag-take over sa akin. Kaya yun po ang parang buong buhay, naging motto ko sa buhay ko na ako po ang paa at kamay ng Panginoon. Kaya po, hindi lang po yung pagsiservice sa simbahan, pagsiservice sa ministry, dandahan pong naging parang makeover na ang buhay ko ay dandahan, hindi ko nahalata na bumapalit nagiging pagmamahal ang buhay ko sa kapwa. Yun po ang aking parang naibigay sa akin ng Panginoon na parang hindi lang ikaw ang buhay, maraming kapatid na kailangan na talagang binigay ko sila sa iyo para yung puso mo mag-umpisa magmahal sa kapwa. Amen. Eh yun po ang talagang, ngayon ko lang, parang ngayon lang mga 80-year-old na ako, yan ang para kong nababasa sa buhay ko na dandahan pong nagkaroon ako ng makeover na nung araw, panay negosyo, kung ano makukuha ko sa mundo, dandahan, di ko nahalata na yung palang buhay ko ay dandahan nagpapalit. Lalo na yung pagmamahal sa kapwa. Kasi nung araw, yung meron pang napapakinggan ako na mahirap yung mga tao niyan, wala silang ginawa sa buhay, hindi sila nagsikap. Hindi po talagang walang naghihirap na hindi naman kasalanan nila. Karamihan nga ako na mahirap, gusto umakyat sa kanyang buhay. Kaya po, hindi ko naman sinasabi na ngayon parang ang puso ko ay nagpalit. Ngayon, hindi na pong iniisip ko ano makukuha ko sa kapwa ko. Ngayon, naiisip ko, ano ba magagawa ko sa kanila? Paano ko ba mamaalsa? Ito pong aking ginagawa ngayon, hindi lang pong sa simbahan, sa pagmamahal sa kapwa, dahil ang pagmamahal, dahan-dahan, nagmahal na rin ako ng ating bayan kasi yung pagsisilbi ko, hindi lang po sa Panginoon, kundi sa bayan din. Paano matutulungan yung ating bayan? Mabuti naman po, nakasali ako sa mga movement ng mga politiko. Hindi naman po kami palang politiko sa nakikita ng mga tao. Kami po ay may layunin na magpalit ang Pilipinas. Kaya po, naging kaibigan ko po si Nady Pacheco, na dating chairman ng Kapatiran, nung mamatay siya, bago mamatay, tinawag ako at ibinigay sa akin yung kanyang trabaho. Talagang ito po yata tawag din ng Panginoon. Kasi noong pa nag-uumpisa, yung pagmamahal ko sa kapwa, kasama ang pagmamahal ng bayan. Dala ng Panginoon, bakit ako pinanganak na Pilipino? Tapos marami yung martial law, nag-iisip po kaming lumipat sa Amerika kasi kaya naman namin lumipat. Pero yung mga anak ko, ayaw umalis ng Pilipinas. Kaya nagpalit na ng isip ko, yun na nga, nakilala ko yung sila Pacheco, naturuan ako talagang tunay na pagmamahal. Kaya ngayon po, ang ginagawa namin, wala kaming maraming miyembro, pero ang aming ginagawa ay sumasama kami lalo na rin sa trio na nag-file po kami ng pleading sa Supreme Court na hinihingi namin sa Supreme Court ay bigyan ng utos ang Kongreso na
i-implement yung dalawang provision ng 1975, 85 po Constitution na yung political dynasty at yung pagbubunyag ng mga kung ano mga news sa gobyerno. Kaya po, parang, ewan ko po sa aking pagdadasal, parang yun ang tulak sa akin ng Panginoon na sana ma-implement yung sa Constitution, Philippine Constitution, na maalis yung political dynasty. So alam mo ninyo, mga lolos and lolas, no, talagang yung buhay ay umiikot, pero ang pinakagitna ng buhay na yon, anumang dalamhati sa paligid, ang nasa sentro ay pag-ibig. So nagsimula yung pakikipagkwentuhan natin kay Brother Ed sa Revolution. Opo. Nandoon yung simula ng conversion, doon nagsimula na yung buhay niya at buong pamilya na makapaglingkod sa Panginoon. Opo. Maliliit na panawagan at ngayon umiikot na naman, no? Opo. Dahil nandito na naman yung pagmamahal mo sa iyong bayan, Opo. sa mga maliliit na paraan, mga advokasya. Pero lolos and lolas, naku, alam ko kayo ay updated, no? Kasi Nobyembre na ngayon, nag-filing na ng kung ano-anong candidacy. Pero aanyayahan natin si Brother Ed na magbalik muli sa Lunes para kasama na natin na mag-inuman na naman ng mainit na tsaa. Kaya wag ho kayong mawawala sa susunod na Lunes at pagpapatuloy pa natin ni Brother Ed itong ating pinag-uusapang greater love, greater grief. At titignan pa natin ano pang mga natawid niya na kalungkutan sa buhay. Hiramin ko lang yung kataga mo, Brother Ed, and for your parting words, babalik pa sa'yo, yung makeover. No? Opo. So, anyayahan natin ang ating lolos and lolas for your final message na hindi pa huli, pwede pang mag-makeover. Opo, lalo na maski na sabi ko nga, maski na sa yung tinutulugan, yung bed mo, maski na nakarayang ka na, may magagawa ka pa sa kapwa. Amen. Habang nabubuhay po tayo, meron tayong parang utang na loob sa Panginoon na maski na paano, maski na hindi earth-shaking yung ginagawa natin, maski na maliit na bagay, makaayos sila ng isang buhay, maaaring tama na yon. Pero sa akin, gusto ko pang lumawak yung aking influence po. Amen. Amen. So, ngayon, anyayahan natin si Brother Ed na pangunahan tayo sa ating panalangin to give honor also to St. Charles Borromeo. Ito po sa English, kasi po itong prayer. Prayer of St. Charles Borromeo. Enlighten our minds to know these mysteries which your church treasures and teaches. Move our hearts to love them and our wills to live in accord with them. Give us the ability to teach this faith to others without pride, without orientation, and without personal gain. Amen. In the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. So, huwag kayong mawawala. Babalik pa sa atin, no? Bibisitahin tayo ulit ni Brother Ed sa susunod na Lunes at pag-uusapan pa rin natin greater love, greater grief. Bye-bye! Bye-bye!